So today, naka-receive nga ulit tayo ng isa na namang pinakabagong power station or portable power station ni Bluetti at ito ay ang Elite 10. Itong Elite 10, napaka-compact size lang niya. Kung makita niyo, ito yung kamay ko, no? Ayan, no? Yung box niya, no? Maliit lang talaga. Kasi yung pinaka-item niya sa loob is napaka-compact pero powerful na power station. So this time, i-unbox natin yan. Titignan natin kung maganda nga ba, kung para sa'yo ba, at kung ano ba yung kayang gawin nito para sa'yo. Pero gusto ko lang sabihin na this is also a special review kasi nag-reach out sa akin si Bluetti, sabi niya bibigyan niya daw ako or papadala niya ako ng bagong unit niya. So ako, sige, try natin, tignan natin, i-review natin. And then sinabi niya na itong unit na to, though meron siyang mass production, no, syempre para sa mga consumer, pero yung unit na binigay niya sa akin, 10 piraso lang yung ginawa nito sa buong mundo. Ibig sabihin, out of a lot of countries na sinusupply or pinapowered up by Bluetti, isa ang Pilipinas na napili niyang padalhan netong unit na to. At isa rin ako sa napili niya na padalhan neto. So, thank you so much, Bluetti, dito sa unit na to. This is also the same unit as everyone will get. The same specs, the same performance, pero yung itsura niya kakaiba. So, papakita ko sa inyo kung bakit kakaiba. So, tara, unbox natin. So, kapag mag-unbox nga pala tayo ng mga Bluetti products, lagi natin i-keep yung ating mga box. Kasi in case na kailangan nyo siyang ipa-repair or ibalik, is dapat nakabox pa rin siya. So, kapag binuksan nyo yung ating box, ang unang bubungad sa inyo ay ang kanyang etong accessory box. So, ang accessory box ang naman nito ay yung kanyang, ayan, ito yung kanyang power cable. Ayan, kanyang AC cable. So far, in lang yung laman niya. Wala na tayo ditong car charging. Kasi nga yung car charging nito, yung car charger cable, is 120 watts yung kanyang supply. Wherein, kaya naman nito ng ating AC cable. Pero kung gusto nyo rin ng car charger o yung car charging cable, pwede tayong bumili dun kay Bluetti sa Lazada. So, official lang tayo bibili sa official Lazada page ni Bluetti or sa official Lazada store ni Bluetti. Ayan. So, next is itong kanyang, ayan, ito yung kanyang Bluetti manual. At last, ito na yung ating unit. So, this unit is just 1 of 10. So, 10 lang kami na meron nito sa buong mundo. Ayan. So, kung makikita nyo, no, hindi siya usual dun sa market. This is a transparent one. Actually, nagtanong nga ako kay Bluetti, bakit transparent to? Pero, sobrang cool, no? Ang ganda. Kasi transparent siya. Sabi kasi ni Bluetti sa akin, gusto niyang ipakita sa ating mga content creators kung ano nga ba itsura or nilalaman ng Bluetti na power station. So, sabi ko, sobrang amazed ako dito, no? Kasi, no, transparent siya. So, sa akin, okay lang kung makareceive ako ng mga normal na binibenta, no, sa market. Pero, having this is just 1 of 10. Sobrang thankful ako na isa ako dun sa nabigyan. So, this time, itetest natin. Ito itsura niya. Pakita ko muna, no? Ayan yung battery, no? Battery, ito yung fan. Ito yung itsura sa ilalim. Ayan. Ito yung sa mga AC ports niya, no? Ito yung ventilation niya. Ayan. So, i-discuss natin muna yung specs netong ating Elite 10 and then iti-test natin kung okay nga ba siya or gaano nga ba kaganda itong bagong Bluetti product natin. So this time, ipapaliwanag naman natin yung specifications ng ating Elite 10. So sa harap pa lang, makikita na natin yung kanyang specifications. So, although, yun nga lang, medyo transparent yung ating power station na na-receive. At yung mga ratings niya is mga kulay puti. So it will be a bit hard for you guys to see it. Pero ipapaliwanag na lang din natin isa-isa. So dito pa lang sa harap, makikita na natin yung kanyang LED screen. Ayan. So, on natin to. Bali, meron tayong 3 buttons dito. Meron tayong DC button, meron tayo ditong power button, meron tayo ditong AC button. So, on natin to.
Ayan. So, kapag inon yan, magkakaroon ng ilaw dito. At sa LED screen ay meron siyang input watts. Input watts, ito yung pumapasok na kuryente kapag nag-charge tayo sa solar, sa ating kotse, o sa ating Meralco. Then, next naman is yung output watts. Yung output watts, ito yung mga nilalabas niyang kuryente. Kapag nag-output tayo sa ating DC, katulad ng USB, ng mga sa AC, ito yung AC niya, kapag nagsaksa ka dyan, lalabas dito kung ilang watts yung nako-consume niya. And next naman ay yung kanyang battery percentage. Yung battery percentage, nasa gitna yan para malaman natin kung ilang percent na lang ba yung natitira sa ating battery capacity. Tapos yung nasa baba naman is yung number of hours, kung gaano mo siya katagal magagamit kapag nagkaroon nga ka na ng load dito or nakasaksak na dito. Then next naman natin, yung kanyang DC output. Yung DC output, ayan, DC is 12 volts, 5 amps. That is a DC 5521 or yung bilog. 60 watts na rin yan. Siyempre, ginagamit natin yan katulad ng, kunyari, i-charge yung mga ref nyo. May refrigerator kasing mga maliliit, tapos ito yung ginagamit. Yan, sa mga campers, alam nila yan. Or pwede nyo siyang gamitin. Actually, ginagamit yan kapag i-charge ko yung aking EB3A. Kasi yung EB3A ko, di ba yung solar charging nun, bilog, ganito siya. Yan. Tapos, isasaksak ko lang to dito. Tapos, isasaksak ko to dun sa EB3A at mag-charge na siya via solar or via DC. So, ganun siya gumagana. Pwede nyo siyang gamitin kung saan nyo man siya feel gamitin, pero yan, meron siya. At maganda to kasi hindi lahat ng power station may ganito. So, sobrang usable to kapag kailangan na kailangan nyo. Next natin, meron tayo ditong USB-C. USB-C is also 100 watts. Glad that this is also 100 watts kasi yung mga latest na laptop ngayon is 100 watts na yung mga required power nila or mga Type-C na yung kanilang charger. Unlike yung before, meron pang mga brick yung mga laptop charger. Right now, yung mga bagong laptop, puro Type-C na rin siya. The next natin, meron tayo ditong USB-A. USB-A, dalawa yan. 15 watts. At meron tayo ditong USB-C na 15 watts din. So, USB-C, for example, meron lang kayong small lamps, pwede nyong isaksak dito sa 15 watts. So, ayun yung sa harap niya. Sa harap, makikita nyo rin yung model. Ayan, Elite 10. Ayan siya. Then, makikita nyo yung kanyang wattage na power. Ayan o, 200 watts or 200W, 200W. And then, meron kayo dito makikita na 128 WH or 128 watt hour. Yung watt hour, yun naman yung kanyang battery capacity. Kung gano'n nyo siya katagal na magagamit. So, sa side naman, ito yung side niya. Sa side, andito yung kanyang AC outlet. Meron lang siyang isang AC outlet. Pero kahit isa lang yung kanyang AC outlet, pwede kayong gumamit, magsaksak ng mas marami pa basta gagamit kayo ng extension. Yes po, pwede kayong gumamit ng extension pero wag kayong lalagpas dun sa kanyang limit. Ang limit niya is 200 watts lang. Makikita nyo na yan dito sa screen niya. Makikita niyo yan sa screen niya. Kapag lumagpas kayo dyan, mag-i-stop yung AC niyan. Ibig sabihin, mag-i-stop yung daloy ng kuryente kasi mag-over discharge na to or mag-over sa kanyang watts na inverter. So, wag niyong ilalagpas doon kasi mamamatay yan. Kapag namatay na yun, in case na kunyari, hindi nyo naman sinasadya na ilagpas nyo, mag-i-stop to. Ang gawin nyo lang is i-off nyo yung AC, tapos i-on nyo lang ulit. So, ganun lang yun para mag-reset. Ayan. So, next natin is itong kanyang AC outlet or yung AC input niya. So, dito natin isasaksak yung kanyang AC plug or yung kanyang AC cable kapag gusto niyo siyang i-charge sa Meralco. Ito rin yung kanyang labasan ng fan. Ayan o. Labasan ng fan. Ayan dyan. So, ito yung kanyang handle. Ayan. Sa likod naman, makikita natin yung kanyang ilaw. Yan, meron na tayong ilaw. Ito yung pinaka nagustuhan ko kasi hindi lahat ng power station ni Buluwete ngayon ay may ilaw. Isa ito sa pinaka selling point niya, yung ilaw na to. Sa pag-ilaw, click mo lang to once para umilaw siya ng cool. Ayan, ayun yung cool niya. Maliwanag na maliwanag yan. Ginagamit ko to sa gabi. Ginagamit namin tong night lamp. Ayan. So, another click kapag mag-warm, yung mas medyo dilaw pa.
Ayan, medyo mas dilaw pa. Ganda, no? Tapos, pangatlong click is yung kanyang SOS. So, napaka-importante na to, no? Kasi in case na magkaroon ng mga disaster, emergency during night, at least meron kang SOS na ilaw in case na, pero wag naman sana, no? Magkaroon ng mga earthquakes or anything na disastrous scenario, yan. Pero yan, magagamit mo siya. That is also one of its function. So, kapag papatay naman, long press nyo lang. Pag long press nyo, okay na yan. Ayan yung ating ilaw. So, sa other side, makikita natin yung kanyang solar input. Yung solar input niya is 12 volts to 28 volts, 8 ampere or 100 watts yung kanyang max na solar. So, yung mga solar panel na pwedeng yung gamitin dyan is yung PB60. Yan, maganda yung PB60 dyan kasi since yung kanyang battery is 128 watt hour, yung 60 na solar panel, swak na yan. Pwede na yan. Tapos ito yung fan niya. So makikita nyo yun, no? Sobrang transparent niya, kitang-kita yung battery. So, tinanong ko nga bakit transparent eh. Sabi nila kasi, gusto nila yung mga content creator is makita kung gaano kaganda yung quality ni Bluetti. So, ayan. Sobrang quality naman talaga kasi compact yung pagkakabuild. Ayan yung ilalim niya. Sa ilalim naman makikita nyo yung kanyang specifications. Yan yung specifications. So, meron na rin siya ditong rubber para hindi siya nagagasgas. Yan. Sa top naman, ito yung top niya. Ganda, no? Ayan yung top. Wala nga lang siyang wireless charging, pero okay na. Kasi para sa akin, kung magkakaroon pa siya ng wireless charging, baka magmahal na rin yung presyo. Ayan. So, na-discuss na natin yung kanyang specifications na makikita mo sa mismong unit, pero meron din siyang iba't ibang specifications sa kanyang internal. Yung internal specifications niya is yung battery niya is LiFePO4. Kung ikukumpara mo sa other battery type katulad ng lithium, yung mga lithium kasi yun yung mga sumasabog, yung mga nasusunog. Mas safe yung LiFePO4 na battery kaysa sa mga lithium na battery. Tapos, yung life cycle nito is 3,000 na rin yung kanyang life cycle. Life cycle, ibig sabihin, from 100% ng battery to 0%, one life cycle na yun. So, for example, sa isang araw, nalolobat mo to ng 100 to 0, one day na yon or one cycle na yon. Kung everyday, ganun yung gagamitin mo, kunyari 3,000 days na gagawin mo yon, yung battery niya is magiging 80% yung battery health. Katulad ng sa iPhone, di ba, may mga battery health yun. So, magiging 80% yung battery niya kapag na-reach mo yung 3,000 cycle. Pero it doesn't mean na hindi na siya gagana. Ibig sabihin lang is yung quality ng battery niya is magiging 80%. Pero gagana pa rin siya. Kasi ang expected life nito is kung araw-araw mong kahit gamitin niya, nasa 9 years and up. Depende sa paggamit mo. Yung warranty nito is also 3 years. So, yung output power nito is 200 watts. Yung surge power niya is 300 watts. Yung lifting power niya is 400 watts. Ibig sabihin ng lifting power is kapag gusto mo siyang gamitin sa mga umiinit na appliances katulad ng mga electric kettle, ng mga rice cooper. Yan, itetest natin. Maghahanap lang tayo ng appliances na papasok dyan sa 400 watts. Aside from that, yung charging speed naman nito is 150 watts. Ayan, 150 watts yan. Pwede mo siyang i-combine with solar. Magiging priority yung solar mo. Pero ang pinaka-max niyan is 150 watts. Meron tayong iba't ibang charging modes katulad ng turbo, standard, at silent. Isa pa sa mga selling points nila is yung kanyang UPS. Yung UPS neto is meron siyang 10 ms or milliseconds para mag-switch over. For example, yung UPS kasi ibig sabihin nun, uninterruptible power supply. For example, meron kang laptop, desktop, modem na nakakabit dito. Yan, dito, naka-ano lang siya, extension. Tapos, naka-charge din to dun sa yung Meralco. Tapos, nawalan ng kuryente si Meralco, automatic sasaluhin na siya ni Elite 10 para mag-continuous yung iyong productivity, hindi mamatay yung modem mo, hindi mamatay yung TV, hindi mamatay kung ano man yung nakasaksak dito sa power station mo. Ayan. So, ayan yung kanyang specifications. Sukatin na natin.
Ayan. Ang sukat niya is nasa 8 inches. Ang taas naman niya ay nasa 4.5. Tapos yung kanyang depth. Ayan, yung depth naman niya ay nasa almost 6 inches. So, sobrang liit niya lang talaga, no? So, kung i-compare mo to sa, sa tablet ko, no? Ito yung tablet ko. Ayan. Ito yung tablet natin, no? Ang liit niyan. Ayan. Oh, mas malaki pa yung tablet ko kesa dito sa pinaka product natin. So, sobrang ganda, no? Ayan. Yung specifications niya, itetest natin kung totoo talaga. So, yan. Thank you so much. So, this time, capacity test naman tayo para malaman natin kung gaano nga ba kalaki yung capacity na makukuha natin sa ating Elite 10. Yung ating Elite 10 is meron siyang 128 watt-hour. Gagamit tayo dito ng wattmeter. Ito yung wattmeter natin. Ayan. Malalaman natin dito kung gaano kalaki yung watt-hour na makukuha natin sa ating Elite 10. Bali, i-charge lang natin yung ating Elite 30. So, on na natin tong power station. Ayan. So, on na natin yung AC. So, pagka-on natin ng AC, mag-charge na yung ating Elite 30. Yung Elite 30 natin is nakaset siya ng silent para nasa around 200 watts lang yung kanyang consume. Or less than 200 watts. And which is kayang-kaya siya ni ating Elite 10 kasi yung ating Elite 10 is 200 watts yung kanyang power. So currently, kumukuha tayo ng around 179, 181, around 180 dun sa ating Elite 10. So antayin na lang natin na ma 0% ito and then check natin sa ating wattmeter kung ilan yung makukuha natin na watt hour. So, tuluyan ang nalobat yung ating Elite 10. Tignan natin. Ayan, 0% na siya. So, this time, tignan natin kung gaano nga ba kalaki yung watt hour na nakuha natin sa ating Elite 10. Kunin muna natin to. Ayan, tanggalin lang natin. Ayan. So, tignan natin yung ating wattmeter. Yung ating Elite 10 is meron siyang 128 watt hour at ito yung nakuha niya. Ayan, nakakuha tayo ng 106 watt hour. 106 watt hour, yung nawala lang sa kanya is 22 watt hour, which is bakit nga ba nawawala yung 22 watt hour? Lahat po ng ating Bluetti or even other power stations ay hindi talaga siya nami-meet yung 100% capacity. Ang reason po niyan is yung ating power stations or yung iba't ibang power stations may mga BMS yan. Yung BMS na yun, kailangan niya ng natitirang power para i-power up pa rin yung ating mga power station in case na kailangan natin siyang i-charge. Kasi once na sobrang low-bat yung ating power station is hindi na siya magbubukas. Kaya ideally, kapag na-low-bat din po ang inyong mga power station is i-charge nyo na rin po siya ulit dahil kailangan niya na meron siyang konting charge para hindi siya totally ma-deadbat. Deadbat po kasi yung tinatawag doon, which is mahihirapan po kayong gisingin yung inyong power station kapag more than 24 hours nang hindi na-charge ang inyong power station. At also, considering na meron tayong conversion na tinatawag. Kasi yung ating kinuha is AC, yung battery niya is DC. DC po ang mga batteries niyan. So, kino-convert natin yung DC papuntang AC and meron tayong tinatawag na conversion loss. So, yung 22 watt hour na yun, dun siya napunta. So, 106 ba yun? Sorry. Ayan, 106 watt hour is already a great result para sa ating Elite 10. So, dito sa ating capacity test, good job tayo dyan.
So this time, charging test tayo ng ating Elite 10 para malaman natin kung gaano nga ba kabilis i-charge yung power station na to. So yung ating Elite 10, yung meron siyang maximum na input watts ng 150. So titignan natin kung gaano nga ba kabilis ma-full charge yung power station na to using that 150 watts. Pero reminder lang din, although meron siyang 150 watts na input power, over time, nagde-degrade yun depende dun sa temperature ng power station. Across po ito sa lahat ng power station, hindi siya all the time na 150 watts yung kanyang input. Kasi yung power station natin, kapag umiinit na po yung battery, kasi kapag nag-charge tayo or ginagamit, nababawasan din yung kanyang input power para hindi po matotally uminit yung mga batteries natin, which may cause ng sunog kapag sobrang uminit po yan. So that's normal po yun. So pero titignan pa rin natin dito, currently naka room temperature lang tayo. Titignan natin kung gaano kabilis natin mapu-full charge itong Elite 10. So saksak ko muna to sa gilid niya. Ito yung AC niya. Ayan, nakasaksak na po yung kanyang AC sa likod, sa gilid. Ayan. And meron po tayo ditong input watts na, ayan, 152 yung nakukuha natin from the grid sa Meralco. So naka turbo mode po tayo. Ayan, meron po siyang icon ng Superman. So, tignan na lang natin. Meron tayo dito sa wattmeter. Tignan na lang natin kung gaano kabilis natin siya ma-full charge. So, this time, time-lapse na lang natin to. So natapos na nga yung ating charging test para sa ating Elite 10 at kung makikita nyo, ayan, in just 1 hour and 18 minutes from 0 to 100% full charge na po yung ating Elite 10. Ganyan kabilis i-charge yung ating Elite 10 lalo na kapag naka-turbo mode tayo. So napakahalaga na mabilis talaga charge yung ating mga power station kasi for example, ang scenario is nagkaroon ng power outage dun sa area nyo, meron kayong close friends dun sa katabing barangay at may kuryente sila, pwede kang makicharge, pwede mong i-charge to tapos pag uwi mo sa inyo, meron ka ng kuryente ulit. In just 1 hour and 18 minutes, para lang kayo nagchika, nag-lunch lang kayo saglit, fully charged na may magagamit ka na pag uwi mo sa bahay. So dito sa ating test results, 1 hour and 18 minutes, goods na goods yan. So additional lang nga pala, no, nakalimutan ko sabihin, isa dito sa nakita ko or actually isa dun sa nakita natin is yung ating Elite 10 is kusa siyang namatay nung 100% na siya. So technically, pag yung ating Elite 10 is nag-reach na ng 100% or fully charged na, automatic na siyang mamamatay at automatic na siyang hindi tatanggap ng power mula sa Meralco or sa inyong power provider. Napakahalaga niyan kasi para yung ating Elite 10 is hindi siya ma-overcharge kasi kapag na-overcharge yung mga iba't ibang appliances natin is nakakasunog po yun. So dito, safe na safe ka sa ating Elite 10. So para naman magkaroon kayo ng idea kung gaano kalaki yung ating Elite 10, ito yung ating Elite 10, ito yung ating Elite 30, ayan. So nakita nyo, no, medyo malaki talaga yung ating Elite 30 compare sa Elite 10. At ito naman yung ating EB3A. Ayan. So ito naman yung ating Elite 200. So makikita nyo na sobrang liit lang talaga niya, napaka-compact. So kung i-compare natin to sa size ng may modem tayo dito tayo lang natin Yan, modem tayo dito. Eto. Modem natin ang PLDT. So, ayun ganyan lang siya kalaki. Ganyan lang kataas or ganyan yung actual laki ng ating PLDT modem katumbas ng ating Elite 10. Medyo syempre mas malaki nga lang itong ating Elite 10 dito sa depth niya. Kasi syempre yung battery at saka yung kanyang mga inverters sa loob. Pero when it comes to size, sobrang handy niyan. 100 lang. Makikita nyo naman kung gaano lang siya kaliit. So this time, UPS test tayo ng ating Elite 10 wherein gagamitin natin yung ating Elite 30. Ayan ang ganda ng kulay. Yung Elite 30, yun yung magsisilbing Meralco natin or yung ating grid. Yung ating Elite 10 is nakasaksak yan sa ating Elite 30. Tapos, ito namang fan at saka yung modem is nakasaksak yan dito sa ating Elite 10. Extension. So, on natin to. Ibig sabihin, nakasaksak yung ating Elite 10 sa ating Meralco.
Ayan, tapos on din natin itong AC niya para mapagana naman ng ating appliances. Up. Ayan. So, yung gagawin natin is papatayin natin yung power from the grid o yung power ng ating Elite 30 at dapat gumagana pa yung ating electric fan at yung ating modem. Ayan, naka-red siya ngayon kasi nga wala naman internet eh. So, dapat gumagana yan, hindi mamamatay kapag in-off natin yung supply. So, off natin. So, try natin in 3, 2, 1. Ayan. So, nawala na yung supply, pero gumagana pa rin yung ating mga appliances. So, ibig sabihin yan, yung ating UPS is nag-work. Ayan, nag-switch na siya dito sa battery ng ating Elite 10. So, napakabilis ng transition from the grid to battery. So, working ang kanyang UPS. So, this time, itetest naman natin yung kanyang inverter kasi as per the specs, ang kanyang power is 200 watts. So, meron tayo ditong laptop. Ito, yung laptop natin. Nakakabit na siya sa extension. Maraming nakakabit ngayon sa extension natin. Connected yan dito sa ating Elite 10. Ayan, kita nyo naman. Yan, yung ating electric fan. Clip pan natin yan. Itong TV natin. Tapos, itong ating modem, meron tayong tablet dito. At yan, nakakabit lahat yan sa extension. Titignan natin kung kakayanin ba ng ating Elite 10. So, on na natin to. Ayan. Tapos, on na natin yung AC. So, yan, nag-click na. Ibig sabihin, nag-on na yung AC. On na natin itong extension. Ayan. So, gumana na yung ating electric fan. Ayan. Nag-charge na yung ating tablet. Tapos, on na natin tong laptop. Ayan. Gumana na rin. Umilaw na rin. Naka-on na rin yung ating PLDT modem. So, on na rin natin tong TV. Ayan. On natin yung TV. Ayan. Nagbukas na. Ayan. Nagbukas na yung TV natin. So, currently, nakakakuha tayo ng 204, 202, ayan. So, kayang-kaya niya, no? Kayang-kaya niya yung laptop, kayang-kaya niya yung TV, kayang-kaya niya yung modem, kayang-kaya niya itong tablet natin, pati itong clip-pan. Kayang-kaya niya lahat yan. Ay, no? Nang hindi nag-hihinto o hindi umi-stop. Makakapanood pa nga tayo dito ng YouTube or Netflix. Ayan. So, dito sa inverter test natin, pasadong-pasado, kayang-kaya niya. Yun nga lang, yung ating battery capacity is 1,028 or 1,028 watt-hour, in which kung 200 watts yung dinodraw natin coming from inverter, in less than an hour is ma-drain na rin yung ating power station. Pero dito sa test kasi natin, ang gusto natin malaman is kung kayang-kaya niya nga ba yung 200 watts na power. In which, kung makikita nyo, ayan, umaabot siya ng 212, which is kayang-kaya ng ating inverter. So, napakalakas ng ating Elite 10. Ayan. So, kung nakita nyo ngayon, no, nagbi-blink yung ating Elite 10 at meron siyang error. Yung error, kapag tinignan natin sa application, ang nakalagay dyan ay inverter overload. Kasi ang nangyari, kanina gumagana lahat kung nakita nyo sa previous video. Kaso, nanood ako ng Netflix, nanood ako ng YouTube, tapos hinay ko yung volume, which is kapag hinay mo yung volume ng TV, mas tataas pa yung consume niya na wattage. So kanina umabot siya ng nasa 230, which is yun nga, ang limit niya is 200 watts. Kung lalagpas ka lang naman ng 10 watts or less, okay lang yun. Pero kung nakita ko doon, lumagpas siya ng 230 at biglang nag-stop yung ating AC, nagbi-blink na lang. So, ibig sabihin, yung ating tinatawag na safety function ng ating Elite 10 is gumagana, which is napaka-importante nun kasi dapat yung kanyang inverter hindi niya i-stress dun sa pinaka mataas na wattage kasi iinit yung kanyang inverter, which is
yun yung mga cause ng sunog sa mga power stations. So since yung ating Elite 10 is meron siyang protection na inverter, or nakikita nyo inverter overload o yung kanyang inverter system sa BMS niya, in-stop niya na yung AC para hindi na magtuloy yung kuryente, para hindi na ma-stress yung BMS neto at hindi na ma-stress yung kanyang inverter. Maganda yon kasi it will make you feel safe sa paggamit ng Elite 10. If ever na hindi mo alam na nagsobra ka na pala, kusa na lang siyang mamamatay. So this time, ituturo ko naman sa inyo kung paano gumagana yung ating Elite 10 gamit yung ating Bluetti app. Yung ating Elite 10 kasi is meron na rin siyang Bluetooth wherein kailangan mo lang mag-download ng Bluetti application at i-add mo lang itong ating Elite 10. Bali sa pag-add, i-click mo lang tong add device. Ito yung pinaka-user interface ng ating Bluetti. Add device mo lang yan. Lalabas dito yung iba't ibang Bluetti na naka-on. Tapos, choose mo lang yung Elite 10 or yung EL10. Ayan. Yan. Since naka-bound na siya or naka-connect na siya, punta ka lang dito sa My Devices. Then, itong EL10. Ayan. So, ipapakita ko rin sa inyo kung paano siya minamanage. So, dito sa ating application, ganun pa rin, normal. Meron tayo ditong PV input. Ito yung nasa taas. Ito yung pumapasok na solar. Meron tayo ditong grid input. Ito yung kapag nag-charge tayo, dito lalabas kung ilang watts. Parehas yan. Tapos kapag naman nagdi-discharge tayo or kapag may sinaksak tayo, dito naman siya lalabas sa baba. Ito yung DC discharge at saka yung AC discharge. Pwede mo ring i-turn off yung inyong power station gamit itong button dito. Yan. Natin yan. Yan. Kapag kinlik mo, okay yan. Mag-turn off itong ating power station. Pero di mo na natin kikligan kasi dinidiscuss pa natin to. Ayan. Pwede mo rin i-turn on yung DC at AC. Try natin. Ayan. Nag-turn on yung DC. Tapos on natin yung AC. Ayan. So, remotely, pwede mong gawin. Off muna natin yan. Off muna natin yan. Yan, makikita natin dito yung time remaining din. Tapos, yung PV generation. For example, gusto mo siyang isaksak sa solar, meron ditong information na useful din na makikita mo. Then, check natin yung other settings. Ayan, so sa other settings, lapit lang natin dito. Yan, other settings niya, pwede tayong mamili ng charging mode. Yung charging mode pwedeng silent, pwedeng turbo, pwedeng standard. So sa turbo ay yung pinaka mabilis, yung silent yung medyo mabagal lang, pero healthy siya sa battery. Yung turbo, usually ginagamit lang siya kapag nagmamadali ka. Kasi kapag lagi ka naka-turbo, it might also affect yung battery performance. Tapos standard lang. Ayan. Yung powerlifting. Oops. Okay. Ayan. Meron dito tayong powerlifting. Yung powerlifting, ginagamit natin to kapag meron tayong mga high resistive loads na appliances. Ano nga ba yung mga high resistive loads? Yun yung mga electric kettle, yung mga parang umiinit, yung plancha, yung rice cooker, yun yung mga yon. Kasi yung ating Elite 10 is meron siyang 200 watts na inverter pero up to 400 watts yung kaya niya kapag naka-powerlifting ka. Pero gagamitin mo lang siya sa mga umiinit na appliances. I-on mo lang yan. Tapos magkakaroon ng icon dito. On natin yan at ayun yung icon. Parang muscle. Yan. Kapag naka-on yan, ibig sabihin naka-on na yung powerlifting yan. So, since wala naman tayong nakasaksak, off lang natin yan. Then, ito yung eco mode. Yung eco mode, ayan, kung makikita nyo, AC eco is on. Kapag 15 watts lang yung nakasaksak or less, in 4 hours, mamamatay siya. So, ganun yung pinaka-concept ng eco mode. Makikita nyo rin siya dito, yung icon yan. So, since di naman tayo nag-i-eco mode, off lang din natin yan. So, next natin is yung kanyang LED light. Ayan, yung LED light. So, pwede natin i-control yung kanyang LED light. Ayan. So, pwede natin gawing cold. Ayan. So, pwede natin gawing warm. Ayan. At pwede nating SOS. Ayan. So, helpful yan, no? For example, nagkaroon ng, parang disaster.
or earthquake na tinatawag, kayang-kaya mong pailawin para, alam mo yun, in case na kailangan ng rescue, meron kang ilaw na SOS. So, sobrang helpful yan. Isa yun sa mga selling point ng ating Elite 10 is yung kanyang ilaw. Ayan. So, meron din tayo dito screen timeout. Ito yung pinaka-screen timeout niya. Kung gusto mong 30 seconds, mamamatay na. Pwede mong i-choose 30 seconds, 1 minute, or 5 minutes, or never. Ayan. So, next natin, yung upgrade. Ito yung kapag meron kang mga system upgrades. Well, up to date tayo. So, back lang natin yan. Advanced settings, ito, pwede natin baguhin yung frequency na nilalabas ng ating power station. Pwede natin gawin 50 Hz or 60 Hz. Pero dito sa Pilipinas kasi, yung 50 Hz kasi, pang mga ilaw lang yan eh. Yung 60 Hz, ito yung pang mga motorized equipments. Kapag gumamit ka ng 50 Hz sa mga pang motorized equipments, maggagaragar yan at masisira yung pinaka-motor ng appliances mo. So, dapat lagi lang naka 60 yan. Kasi yung ilaw is 50 or 60. So, standard natin 60 lagi yan. So, meron tayo ditong system switch recovery. System switch recovery, ibig sabihin, kapag nalobat yung iyong power station, kapag naka-enable to, kung ano yung previous settings na bago malobat is, ayun pa rin yung magiging settings na. For example, naka-on yung DC or naka-on yung AC bago siya malobat. Kapag nagka-kuryente ulit or nagka-charge ulit to, automatic naka-on na yung mga yun. Ayan. Next natin is yung grid self-adaptation. Yung grid self-adaptation is, for example, yung inyong Meralco, medyo nagpa-fluctuate or yung inyong power provider is nagpa-fluctuate yung supply niya sa inyong power station, on nyo lang to. Yan, on nyo lang yan. Pero kung hindi naman, disable nyo lang. Kasi kapag inon nyo yun, yung grid self-adaptation, ibig sabihin, ino-normalize nyo yung pasok ng kuryente. Ayan, so charge limit settings 100 lang. Ito hindi na natin to ginagalaw, yung mga yan. Pwede natin i-factory reset yung ating power station gamit to. Ayan, so ayun lang yung pinaka kanyang settings sa ating app. So technically magagamit mo talaga tong app kapag wala ka or malayo ka sa yung power station, pero Bluetooth lang siya, wala pa siyang Wi-Fi so far, pero yung ibang Elite series ay may mga Wi-Fi na. So, try natin tong off, kung gagana. Ayan, nag-off yung ating Elite 10. So, ayan lang yung ating discussion sa ating user interface ng app. So, test natin yung nga tayo ng ating Elite 10 para sa ating Bluetti Power Station review. Kung maire-recommend ko ba siya sa inyo. Actually, before ko siya sabihin na i-recommend ko siya, balikan lang natin yung mga test results na ginawa natin kanina. First of all, yung charging speed niya. Yung charging speed niya kanina is 1 hour and 20 minutes lang. So, parang nag-launch ka lang from 0 to 100% na fully charged niya na in 1 hour and 20 minutes. That's already a plus points. Next natin is yung capacity test niya. Yung capacity test niya, 128 watt hour yung kanyang battery at ang nakuha natin is 106 watt hour. Imagine yung 106 watt hour, napakalaki na po nun para masustain yung inyong productivity sa laptop or pwede mong gamitin to sa mga cliff fan, especially sa mga emergencies kung nawalan ng kuryente during at night. Napakalaki na ng capacity na nakukuha natin sa power station na to. Aside from that, may 3 years na warranty to. Ang lakas pa ng output power niya kasi 200 watts. Na-test natin kanina yan. Ang dami nating sinaksak. Sinaksak natin yung TV, sinaksak natin yung electric fan, sinaksak din natin yung tablet, yung laptop. So, kaya niya yun sabay-sabay. And meron din siyang protection. Meron tong temperature protection. Meron din tong over discharge protection, over voltage o low voltage protection. At meron din siyang over watts protection, yung yung kanina yung na-test natin no, na kapag sumobra na siya dun sa 200 watts is nag-automatically mag-shutdown yung AC niya. So goods yun kasi kung hindi nag-automatically shutdown yung AC niya, mapo-force yung ating inverter at possible masunog yung ating power station, which is yun yung mga cause ng mga sunog, which is dito sa ating Elite 10, malalaman mo na safe ka kasi in case na hindi mo sinasadyang mag-over dun sa 200 watts, at least automatic siyang mamamatay.
Yung isa pa nating na-test is yung kanyang UPS wherein nakita nyo naman ang bilis ng cut over or ng take over ng battery niya from the grid papunta sa ating power station. Hindi naapektuhan, hindi namatay or hindi nawalan ng kuryente yung ating electric fan at yung modem. Goods na goods yun para sa mga nagwo-work from home, sa mga nagbi-BA at sino man ang kailangan ng mga UPS function. So kung babalikan nga po natin yung tanong natin kanina, kung marirecommend ko to sa inyo, yes po, sobrang recommended to lalo na sa mga campers, sa estudyante, sa anyone na gusto lang na light pack yung kanilang power stations. This is very affordable and affordable power station para sa lahat. So thank you so much po sa panonood. Ipa-flash ko sa screen yung actual color ng ating Elite 10 kasi ito is para sa akin lang tong transparent na to. Hindi nyo po ma-receive yung ganitong transparent. Ito po yung kulay na ma-receive nyo once na nag-purchase po kayo. Dalawang color to. Yung isa lang po muna yung ilalabas ata. Not sure. Pero dalawang color po yung available dito sa ating Elite 10. And then, dito lang po kayo bibili, no, sa official Bluetti store ng Lazada. Kasi ito lang po yung pinaka-trusted ko na Bluetti store sa Lazada. Marami po kasing kumakalat ngayon na Bluetti or hindi po sila yung official. Mahihirapan po kayo in case na magkaroon kayo ng problema, mahirapan po kayo magpa-warranty. Pero kung gusto nyo po talaga ng safe at legit, Bluetti Lazada Store. So, thank you so much po for watching at see you sa aking next video.